Hello guys, so gagawa tayo ng Laravel website. Basic lang. Simple lang na website. So, gawa muna tayo ng Laravel niya. Composer dash project Laravel / Laravel car rental website. Okay, hintayin na lang natin. Medyo matagal pa to. Kaya wait lang natin. Okay, so ayan, installed na. And ipapasok na lang natin to sa ating Visual Studio. So ngayon, kailangan naman natin gumawa ngayon ng website, ng database niya. So SQL create database rental website. Ayun. So, meron na. Ayan. I-config na lang natin yung ENV niya. So, tanggalin na lang natin ito. MySQL, yung connection. MySQL and yung pangalan ng website. Sa database niya. Rental website. Okay, after nun, doon naman tayo sa routes. Need natin mag-define doon. So, wait lang. So, gawin muna natin to. Medyo mahaba. Okay, so nagawa na natin sila ng routes. And ngayon, gawa naman tayo ng controllers. So, PHP artisan make controller pages controller niya. Oh, wait lang. Double. Ayan, so dito na siya. So, gawa na lang natin sila ilagay na lang natin yung mga methods na nila. So, post na lang natin saglit since medyo mahaba pa. And ayun, nalagay na natin yung public functions niya. So, wala pa pero tayong view. So, gawa muna tayo ng views natin. And ayan. So, make directory resources views pages. Mali doon. So, directory p resources views
pages. Ha? Ang problema. Wait lang. Sorry, mali. Ayun pala. Directory, V, resources, views, pages, and ayun, so andito na siya. And gawa naman tayo ngayon ng blade nila. So wait, HP, oops, HP artisan, make, view, oh. So ayan, nandun na siya. Pasok na lang natin sa pages. Ayan, sige, pause muna natin. Gawa muna tayo ng pages na lahat. Yung blade nila. Okay. Okay, so nagawa na natin silang lahat ng pages. Itong mga to. And ayan, dito natin ilalagay yung mga makikita mamaya. Ayan yung kanya dito. Ayan, so wait lang. And lalagay ko na rin mamaya yung mga design ko dito sa home. So pause muna ulit natin para ma-design na nito. So ayun guys, nagawa natin yung design natin sa home. Na-connect na rin natin yung app dito sa ating mga. So ito, as you can see, yung extents natin is naka-link siya dun sa user layout sa app natin. So ayan, dun siya pupunta mamaya. Doon na rin siya mag-show. Kaya naka-yield rin yung mga content natin, which is itong mga to, itong section na to. Papakita tong lahat ng mga to. So ito yung natin. Ito yung nagawa natin. Artisan serve. So ito na yung website. So kulang pa tayo sa footer and yung header. Kaya gawa tayo ngayon ng footer and header natin. So HP artisan make view footer natin. Pasok natin siya sa user layout natin and yung header. So PHP artisan make view header. So dito natin yung mapasok mamaya. Ayan. So yung navbar, dito natin ilagay mamaya yung header dito, and then dito mamaya yung footer natin. So ano ba yung mga kulang natin? Ayos na. So iayos na lang muna, saglit, designan lang, and I'll be back. Okay, so yun, nagawa ko na yung footer tsaka header. And nilipat ko na lang siya sa components para mas malinis. So makikita nyo, naka-component siya. So dito naka-link na siya, naka-include na. Ito yung footer ko. And ito yung header. So, ayun, makikita nyo kasi dito, yung mga naka-yield na ito. And yung mga naka-include na yan. Nagkagawa na rin pala ako ng contact ko. Sinabay ko na. So yun.
ito mga to, naka-section na to, yung mga naka-yield na to, ito yung mga magpapakita since sila yung mga naka-open, naka-active sila. Ito mga naka-section na to. So, itong content na to, itong buong ito, yung i-display niya. Since naka-display sila dito, yung content na yan, naka-yield siya. So, dito makikita nyo yung navbar ko, yung header, and then yung footer. And ito na rin pala yung contacts. Pero ayun, since marami pa tayong kulang, yung about us and yung services, gagawin muna. So yun, sige, tuloy ko muna yung services and yung about us. Ayun, so naayos na natin, and if mapapansin nyo, nagdagdag pala ako ng style dito since medyo nakakairita tignan yung design ng page ko since medyo boring. So, dinagdagan ko lang ng onting style. So, yun, nakapaglagay na ako sa services and sa contacts. Ayos ko na rin dun sa about. So, ito na yung tsura niya, guys. Nagdagdag lang ako ng simpleng style. And dito sa about niya ito. Pero baka dadagdagan ko pa to. Hindi ko sure. And inspired pala sa Toyota tong page since kaka-visit ko lang dun. And yeah, ito. By the way, iayos na lang to natin mamaya. So yun. Sa home tayo. Ilagay na natin yung mga image. Same sa services. Para kapag nag-link tayo dito. Pero static lang to. So hindi talaga gumagana yung view details niya. So picture lang muna. Sa home and services. Maglagay na tayo ng okay. Maglagay na tayo ng image, pero gawa muna tayo ng folder dito para sa images. Okay, and of course mag-search tayo. Diba? Of course, Toyota Race. Hanap tayo dito ng mas maayos na picture. So, ito na lang. Image na to. Okay. I-name na natin ng car 1. PNG. And Toyota Hilux. Span MGR. Yun no? Sheesh. Hanap tayo mas maayos sa picture dito. Ano lang. Oops. Pangit yung file.
Bagal. And 4 images yung pwede. So, dagdag pa tayo. Wait lang. Okay, so ayos yung mga pictures. I-move na lang natin sila dito. So, ayan. Kailangan pang may error tayo sa car 3. Yung Toyota Rush 3. Okay, palitan natin ng iba na lang. Toyota Land Cruiser. Hindi. Toyota Rush. Mas mura yun eh. Affordable. Check natin if pwede yung image niya. We'll find it. Pixelated. Again, pixelated. Ayan, card 3. And coincidentally, panay sila kulay red. Tayo pa rin. Ayaw yata ako dito ah. Itong tatlong kotse na lang na to. Tanggalin lang natin tong isa. Move natin sila sa images. Mag-paste doon. Okay, so lagay na natin sila. Okay, car 1, car 2, and car 3. So, JPEG, PNG yung isa eh. Check natin if pumasok siya. Yung car 3 may problema. Ay, car 4 pala yun. Wala palang car 3. Ayun. So, madadagdagan yan in the future. So, ito munang mga common basics na pwedeng i-rent na sasakyan. So, ngayon dito naman tayo sa choose your car to rent. Dito sa services natin. So, pasok tayo sa services and lagay na natin yung mga image.
Ano pa kaya mga pwede natin ilagdag dito? Pwede i-stylean ba? Okay. So dito. Copy natin to. So, car 2, JPEG ito, and car 4. Check natin. Ayun o! Ganda bro! So yun. And ngayon, since nalagay naman na natin to, next naman nating trabahuin is yung contact natin. So, check ko lang saglit kung ano yung mga pwede natin ilagay dito. Oh yeah, by the way, guys, before tayo mag-start sa contacts, if napapansin nyo, all throughout the pages, ayan o, mapapansin nyo yung title natin. So, nag-iiba siya. Ayan, so makita nyo dito sa section kasi natin, sa title, dito ko siya in-adjust. And all throughout this pages rin lang, kinuha ko lang yung, nag-copy paste lang ako and then adjust na lang sa mga contents nila, especially sa mga loob. Pero hindi ko na pinalitan yung mga ito, since ito yung mga connected sa mga naka-yield natin dito. So important, kahit anong mangyari, as long as meron to, ayos na, para ayos yung design natin. So after that, yung mga contents na lang yung kailangan nating designan. So yan, nagpo-post siya sa contents natin. Nakalink na rin sila sa, since nandito sila sa update, automatic na nagpapakita yung header tsaka yung footer natin. Okay. So yan, yung mga title, nakaset na sila since in-adjust. So, mukhang wala naman nang i-adjust dito. So, mukhang sa contact na yata talaga tayo dito ngayon. So yan guys, dito na tayo sa contact ngayon. Kukonect natin siya para ma-receive. And ayun, dinagdag ko tong route sa contact saan niya para ma-receive ko sa posts. And ganyan, gawa tayo ng controller para sa contact natin. PHP Artisan make controller ano pa kaya? PHP controller contact controller. Ayun. So, public function send requests request requests, validate tayo dito, validate was name clear time
Required. Naka-required title, di ba? Copy na natin ito. Dito kanina. Email messages. Email messages. Name, email, messages. Ito lang. So, magkano tayo? Name, email, and messages. Okay. Name, image, name, image, ayan. So, ano pa pwede mo? Lagyan natin dito. Contact. Create requests all, and then redirect. And then contact. Ano na yun? Success. Message sent. Message sent successfully. Tapos ito nangyari doon. Ito lang tayo nito. Ha? Ito naman. Ang problema. Anong error natin dito? Return na rin. Okay, wait lang. Check ko lang kung anong error nito. Error natin dito. Kaya lang pala. Ayun. Tapos, gawa tayo ng migration para sa contacts table natin. So, PHP artisan migration create contacts table. Bakit? Sheesh. PHP artisan kaya naman pala kulang ng make. PHP artisan make migration create
create contacts table. Tawag. Okay. Okay, dito. Tama nga. So, ano na ito? Yung natin yung tatlo. Table timestamps. Okay. So, ID string ID name name email messages, name email messages. Okay, so anong next step natin dito after? PHP artisan migrate. Check natin to saan. Wala pa. Anong error nun? Diyan. Sa ENB. PHP, ano yung kanan? Tama naman sa ENB ata. Database. Rental website. Tama naman. Rental website, MySQL. Okay, wait lang. So, ayos na pala. Ayos na pala yun. Iba pala yung na-open ko kanina. So, ayun. So, ngayon, yung gagawin naman natin. By the way, nag-config clear ako. Tapos, yung nag-migrate ulit para mas sure. So, yung next na natin na gagawin is yung model. PHP artisan make model contact. Tapos mag-define tayo dito. So, email message
messages. Okay, messages. Baka nagka-problema tayo kanina. Messages. Huwag ko masyado tong dami kong nakalagay. Messages. Okay. And then tapos saan na yun? Contacts natin. So mag-route siya. Contact send. Ayos din naman yata doon sa contact send ko. Tapos doon sa kabila. Ayos naman. So, configure natin. Ano pa ba pwedeng check? Ayos na yung components. So, web na. Ayun pala guys, mayroon pala tayong mga nakalimutan dito na ilagay. Kaya magkaka-error yun, hindi yun papasok kahit anong gawin. Hindi papasok yung message natin, yung mga request natin. Hindi siya papasok sa database. So, may kulang tayong lagay dito. Okay. Yung name, requests, name niya, tapos copy na natin to 2, 3 since yan lang naman yun, name, email, messages, and then yung close natin dito. So try natin. So ako po, may error. Wait lang, check natin. So ayun guys, yung problema pala kanina is that dito, lahat dito sa contact controller, sa pages, ay dito sa contact controller natin, sa dito sa migration natin, nandito, naka-messages sila. Supposedly dapat message lang. Ayan, so naka-message lang sila dapat. And ano pa yung isang napalitan ko dito kanina? Dito. And ayun pala, kanina kasi naka-string din to, pero ginawa ko na lang text para mas sigurado. And after nun, nag-refresh na lang ako. Refresh and nag-clear ako ng config, ng route, tapos yung cache niya. And then inulit ko na lang yung artisan serve ko. So as you can see, dito na meron na rin yung message. So, pero kanina walang nagpapakitang message, yung direkta siya sa error. Okay, so siya ba nangyayari sana?
Okay. Josh Villares at gmail.com. And message. Sana hindi. Sana hindi na ako tamad pagkatapos nito. And ayun, so meron na siyang success message and pumasok na rin siya dito. So ayun, pumasok na siya. So ayun lang naman. That is all. Since ayos na rin naman siya. So yun lang. Thank you. And good night. Ayun pala. So nakalimutan kong maglagay ng subject at saka yung phone. Since record yun. So subject. Kapitan lang yan. Subject. Wait lang. Okay. Type. Text. ID. Subject. Tapos yung phone number natin. Phone is kunyara to, diba? Message. Okay. Tapos phone. Label for subject. Phone. Tel yata yun, diba? Phone and phone. Tapos dito, dagdagan natin. Name. Subject. Tapos phone. And dito rin. So subject. Phone. Then subject, tapos phone. Okay, check na natin if paano. Kung ano siya. Subject.
siya. Okay, mukhang may error ulit. Tayo natin yung object. Connection may screen. Data that. Wala siyang call dito. So, check muna natin. So, wait, check natin. Hanapin natin yan. So, yan guys, naayos na. So, yung problema pala doon, kaya hindi pumasok. Kaya dito lang. Ayos naman na lahat dito. Pero, yung pinalitan ko lang dito is ginawa kong nullable yung phone. Since hindi naman required na merong phone number. And ayun, inayos ko na lang din dito. Pero yung pinaka-important part is that dinilit ko yung una kong migrations about sa contacts table kaya gumawa ng bago. And ayun, after gumawa ng bago, inayos ko na rin yung format nito para papasok ko rin lang siya dun sa phone. Drop column na. And then after that is that nag-migrate na lang ako para ipasok niya ulit doon sa database natin. And after that, nag-serve ulit ako ng artisan. So, ayun. Before natin i-exit, tour ulit ko kayo dito sa whole page natin. And yung services natin, of course. And yung contact. Josh Garcia. And Garcia at gmail.com. Josh Puyat. And of course, yung phone number. Ay, secret. Ayan, so message sent successfully. Check natin dito. Ayun o, pumasok na siya. Kaso lang, since late ko na rin nagawan kanina, hindi ko na alam kung paano to iayos yung format niya yung pagkakasunod-sunod. Pero andun rin lang pala yun sa timestamp natin. Nasa timestamp yata yun eh. Pero sige, wag na. So yun, pumasok na siya doon. Kaya yun lang. And ayun, sana naayos na. Thank you.